your bright blue sky. Lonely night where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much fear. Sa pumili ng ka-appreciate card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang gustong bumalik sa inyong buhay. I kinda like sense na kung sino man ito siya ay mapagsamantala sa kabutihan ng iba. I kinda like feel na marami ka na pagdaanan dahil sa kanyang kagagawan. At I kinda like sense na talagang pinagsisihan mo na nakasalamuha mo itong taong ito. Parang siyang problem child. At pagdating din sa iba, ganun din. Parang siya rin yung problema ng ibang tao. At yun yung nangyari sa'yo. Na nung dumating siya, parang nagkagulo-gulo yung iyong buhay. I kinda like sense na whomever this is, sa ngayon siya ay single. I kinda like sense some of them are single dad or maybe single mom. Yun yung nasa sense ko. I kinda like feel na kung ano man ang ginawa niya sa'yo, it backfire back to them. At na-sense ko rin, parang din akong naiiyak. Siguro yung sitwasyon niya sa ngayon na naiiyak siya. Maybe kung sino man siya, gusto niya siguro makipag-ayos sa'yo. Kahit kaibigan lang, yun yung nafe-feel ko. Pero parang, I kinda like feel na binetray ka niya eh. Okay? At hindi ganun kadali na mapatawad mo siya. I'm not sure if you're aware about the betrayal. Okay? So, anyway, ito yung card mo. So, we have this grateful card, tsaka ito. So, anyway nga, nag-break kayo. At itong taon na to, parang feeling niya, laking pasasalamat niya na dumating ka sa kanyang buhay with this grateful card. But ito nga, nag-break kayong dalawa or nagkahiwalay kayo. So, ngayon, nalulungkot siya kasi wala kang pakialam sa kanya. Okay? Hindi mo siya gustong balikan. So, anyway, siguro sa ngayon meron ka ng karelasyon. At ito yung binabalak niya mangyari na i-break niya yung inyong connection with the other person na you're eyeing on or can be karelasyon mo na. Parang gusto niyang masira yung connection mo with other people. Okay? Ayun nga, kasi naiinis siya. Kasi siguro with the nightmare being here, napapanaginip pa niya siguro na meron ka ng iba. Maybe binigay sa kanya yung panaginip na yun para hindi na niyang guluhin yung iyong buhay. Okay? Kasi sa ngayon, okay na yung buhay mo. And you're definitely proud sa yung buhay. Maybe sa yung karelasyon din. Pinagmamalaki mo yun. Okay, at lumayo ka na talaga totally sa kanya and you're definitely protecting yourself from this person because you're aware na kung sino man ito mapansamantala siya. Yung nafe-feel ko parang manggagamit siya. Okay? At ayaw mo sirain niya kung ano man ang pinagpa-proud mo sa ngayon. Maybe it's business or pwede rin sa career. Siguro napansin niya siguro din na yumaman ka or umasenso. That can be, basta may pinagmamalaki ka and you're definitely protecting it kasi ayaw mo na mangyari or maulit dati na ginamit ka. Okay? I feel na ginamit ka niya siguro sa pera. Maybe on the past. Maybe whomever this is, he or she is a gold digger. At yun nga, may away nga kayo. As you can see, nisip niya na kung bumalik siya sa iyong buhay, aawain mo lang siya kasi you're definitely protective na. Para natuto ka na sa pagkakamali mo noon. Maybe you used to be someone na hinahayaan mo lang, may pagkahinhin ka, hindi ka lumalaban, pero sa ngayon palaban ka na, ibang tao ka na. Kasi yung dahilan mo naman, ayaw mo na masaktan uli.
or ayaw mo nang maranasan yung disaster na naranasan mo with this person, okay? So, sa ngayon, as you can see, maybe you are definitely in a relationship right now with the one, okay? At gustong-gusto mo yung iyong connection. Kung di man yun, kung hindi nag-resonate sa'yo yun, ibig sabihin lang nun is, yung hanap mo ay yung tao talaga na talagang mamahalin ka authentically. Hindi yung pagsasamantalahan ka and so on. Kasi with the light being here, parang nadala ka na or natuto ka na sa past. Alam mo na kung ano yung gusto mo makasama habang buhay, okay? Siguro dati na naranasan mo itong taon na to kasi maybe on those times you're not really aware kung ano talaga yung gusto mo sa connection. And I'm really happy that you changed and nag-iba na yung iyong perspective din. So, you discard appreciate cards. So, maybe this is your energy. Nasa ngayon, masaya ka sa iyong buhay and you're definitely proud of what you achieve. At ganun din sa iyong relationship, if ever you do have a connection, talagang masaya ka doon. At ayaw mo nang pabalikin kung sino man itong I feel na ahas sa iyong buhay. Alright? So, anyway, let's see what else do we have here. Okay, talaga strongly talaga yung mapagsamantala. Paulit-ulit siya lumalabas sa energy ng taong ito. So, this is an easier way. So, whomever this is, it's not an easier way, okay? Kasi naman itong tao na to, gusto niya talaga na i-direct mo siya sa kanyang life. Kasi feeling ko walang-wala siya sa ngayon. Parang walang direction yung kanyang buhay. And maybe this person is thinking na kung dumating ka sa kanyang buhay, magkakaroon uli ng guide sa kanyang buhay. So, you have this charm in reverse. So, whomever this is, this person, okay, tell you honestly, he or she is not that charming. Hindi ka naaakit sa kanya or wala nagkakagusto sa kanya. So, we have this one kasi wala siyang charm. Okay, so we have the sun in reverse. So, kung sino man ito guys, siya ay malungkot sa ngayon. Kabaliktaran ng nararamdaman mo sa ngayon. So, we have this one in either way. So, it's definitely sad guys kasi naisip ko na you do have a potential to be this way in the past, pero nabanggit ko kanina na parang ginulo niya yung iyong buhay, nagkasira-sira yung buhay mo dahil sa kanya. So yun yung napagdaanan mo with this person. So we have this one in reverse. So with regards sa career guys, hindi siya actually parang emperor or empress energy. Siya ay actually hindi pa nandun sa point sa kanyang career, okay? Hindi pa siya achiever sa career. So, you also have our gateway in reverse. This is actually sad, guys, kasi ito yung binabalak niyang gawin na hindi ka napaalisin sa kanyang buhay. Meaning, kung bibigyan siya ng chance or pagkakataon with you, mangyayari niyan, is gagawin niya uli stuck ka sa kanya or stagnant ba sa iyong buhay. Siguro ito yung tao na nahihirapan kang lumayo. Okay? Kasi ito yung tao na parang mahigpit yung kanyang hawak sa'yo, honestly speaking. Anyway, so yun yung binabalak niyang gawin na once na what do you call this? Once na nandun ka na sa kanyang buhay, hindi ka na niya papakawalan. Okay, so mag-ingat kayo guys. So, you have this one in reverse. So, inisip niya na kapag dumating ka sa kanyang buhay, siya ay magiging masaya na sa kanyang buhay. So, anyway, let's see what else do we have here. So, pasensya na sa ingay. So, maybe that is a sign din na madalas yung pagtatalo sa inyong connection before. At ganun din yung mangyayari, guys, kapag nakita kayong muli. Aawain nyo lang siya. Kaya sa mga napagdaanan mo sa iyong buhay with this person, at I kinda like feel na hindi mo makakalimutan yung mga masasama niyang ginawa sa'yo. I kinda like feel din na may babigat kang kalooban sa kanya. Wala ka talagang gusto. Parang manhid ka sa kanya. Yung nafe-feel ko. I kinda like sense ahas ng lipunan.
Okay, this could be somebody who definitely betrays. Kaya wag mo na siya dapat pabalikin. Kahit nasabihin natin as friends, no. Okay, that's really a bad sign. Another. You could be somebody na introvert sa ngayon kasi ayaw mo masira na yung iyong buhay dahil nga sa taong ito. Maybe you're definitely aware na siya ay di mabuting tao sa iyong buhay. Okay? Na-sense ko rin guys, mag-ingat kayo kasi nafe-feel ko na meron evil entities sa kanya within. And if a person has that, kung hindi niya makontrol yung kanyang sarili, like example, nakainom, baka kung ano yung gawin niya, okay? So, might as well na lumayo ka na lang sa kanya at wag mo na rin siyang tanggapin as a friend. So, we have this one in reverse. So, yun nga, ito yung tao na walang pakiramdam or hindi siya marunong magmahal. Yun yung kanyang pag-uugali. At I kinda like feel na ito yung nangyari na lumayo ka kasi isa rin dahilan doon. Kasi hindi mo natagpuan sa kanya yung pagmamahal na inaasam mo kasi hindi nga siya marunong magmahal. Ito siguro yung tao na gusto niyang mahalin mo siya pero yung kapalitan wala. Wala siya may bibigay sa'yo kahit pagmamahal wala. I kinda like sense na may pagka-judgmental din siya. So, we have this one. So, ito siguro nangyayari sa kanya sa ngayon. Kaya kanya gustong pabalikin kasi siya ay nalulungkot sa ngayon. At maybe naghanap siya ng karamay or makausap sa ngayon. So, justice is in reverse. I kinda like see na ito yung tao na unjust. Honestly, at hindi mo talaga siya mapagkakatiwalaan. I kinda like feel this is somebody na I feel nakabaliktaran mo ng pag-uugali mo. So, with the Queen of Swords being in reverse, ibig sabihin lang nun, ito yung tao na parang hindi siya marunong magdala. Example, kung magkakanegosyo man siya, hindi siya marunong mag-handle ng negosyo. Para magulo lagi yung kanyang isipan at hindi rin siya okay with regards sa decision making. So, we have this one. So, marami tayong cards na ibig sabihin ay lumayo. Okay? So, yun nga, lumalayo ka sa kanya. Ayaw mo siyang pabalikin. Kung sakali mang bumalik siya, lalayo ka pa rin sa kanya. Okay? So, anyway, ito yung energy mo sa ngayon. Maybe nakita ka niya na sa ngayon meron kang pera at ngayon ay umaangat ka with regards sa iyong buhay, sa iyong career. At ikaw ay introvert at nagtataka ka kung ba't niya nalaman. Baka naman kasi pinagchichismisan ka ng mga tao sa paligid mo. Maybe by your friends, maybe by your relatives, okay? Who knows? Nalaman lang niya. Kahit anilihin mo yan, guys. Okay? So, we have the Page of Swords being here. So, nagbabalak siya na bumalik sa iyong buhay. Na I really feel na itong taon na to ay single siya talaga sa ngayon. At siguro ko yun na ayaw niya na pwedeng makasalamuha pero ayaw mo. So, you have this one in reverse. So, wala siyang ibang option. Ibig sabihin lang noon na ikaw ulit natipuan niya at maybe wala rin talaga nakakagusto sa kanya with a charm even in reverse. As you can see, pati rin sa cards na to. So, you're the King of Wands. Ito yung tao siguro na, very passionate, At I kinda like feel na you don't like it. Ito rin yung bagay na ayaw mo sa kanya. So, we have this Knight of Pentacles in reverse. Ito yung tao na walda sa pera. Kasi hindi siya marunong mag-save ng pera. Ganyan pinapakawalan yung pera niya. Kapag nakuha na niya yung salary, hindi siya marunong mag-ipon, hindi siya marunong mag-handle ng negosyo, and so on. I feel na isa rin yun sa dahilan kung ba't mo siya iniwan kasi siya ay burden sa yung buhay. At yun nga, buo na yung iyong isip na ayaw mo na siyang balikan. So, kung sino man ang gustong bumalik sa'yo, I kinda like feel na this is definitely an ex na maybe ginamit ka sa pera kasi yun yung nafe-feel kong energy. I kinda like feel na waldas siya. So, mag-ingat kayo sa taong ito at huwag nyo na siyang pabalikin sa iyong buhay kahit na friends kasi hindi ko gusto rin yung energy na siya ay actually
nagbe-betray. Okay? So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na housewarming card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sinong gustong pumalik sa inyong buhay. Okay, they asked me to cleanse, so just go ahead and cleanse. I kinda like feel na marami ka na pagdaanan sa inyong buhay at marami ka naging karelasyon na hindi inaasahan. Pero I kinda like feel na bumaliktad at nagkarelasyon yung taong yun sa iba. Siguro marami ka nakasalamuhang ganun yung nangyari. Inisip mo siguro nakakarma ka or may curse. Or talagang malas ka sa pag-ibig. I kinda like feel na sa ngayon you are definitely an introvert dahil sa mga napagdaanan mong mga tao at sa third party situations na hindi mo ini-expect. I kinda like feel na broken hearted ka. That's the reason why na minabuti mo na lang na magtago or maging introvert at hindi na ipaalam about sa inyong buhay. I kinda like see here na it's for the best na rin sa iyong protection. I kinda like feel na meron ka na ang kinakagandahan or kagwapuhan na wala sa iba. Pero may nasense akong toxic energy. I'm going to see if it's with regards to this person or if this is with regards to you. Okay? So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel na mabuti ka talaga, pero I feel na marami kang ahas sa iyong paligid na hindi mo actually na-expect. I kinda like feel na hindi mo maintindihan kung bakit ka parang hinuhudas or kinakarma kasi feeling mo hindi mo deserve na i-betray ka or iwanan ka, lalong-lalo na sa connection. So, I kinda like feel na may nagmamatsyag sa'yo. Pero nafe-feel ko panganib. Okay, so mag-ingat kayo guys. Okay, they asked me to cleanse again. So just go ahead and cleanse. Isin ko na yung camera. Okay. So, I kinda like feel na marami rin nagbago sa iyong buhay at natauhan ka na kung sino yung nambubuli sa'yo or nanloloko. Feeling ko rin yung malungkot na energy dito, alright? So, anyway, we have these cards. So, to be honest with you, yun nga, may third party situation. At I kinda like feel na nangangarap ka talaga na magkaroon ng relasyon pero ayaw mo ng third party. Siguro ito yung madalas na nangyayari na may kukonekta ka tapos sa papanaginipan may ka-third party yung taong yun. Okay? I kinda like feel na nire-reveal sa'yo ng Diyos kapag ikaw ay pinagtataksilan, to be honest with you. I kinda like feel na dahil mabuti kang tao, so you have to encourage here and disturbance. So mag-ingat ka kasi yung taong ito na gustong bumalik sa iyong buhay, siya ay parang brainwasher or na-encourage ka niya na bumalik. Okay? At I kinda like see na hindi siya magandang impluensya din sa iyong buhay. Siguro itong taon na to ay masama. So, with the robbery and this one, so mag-ingat ka rin kasi kung sino yung gustong bumalik sa iyong buhay, ito yung tipong tao na may nanakawin sa'yo. Mag-ingat ka at baka, gusto lang niya yung iyong kayamanan tapos pagka nakuha na niya yun, iiwan ka niya. So, ngayon yung kanyang cycle.
So, yun nga, may nambubuli nga sa'yo as you can see here. At I kinda like see with this one, parang pinaprotektahan ka naman actually ng Panginoon sa mga taong bully, mga ganito. Kaya, hindi yun dahilan kung ba't ka nananaginip na yung partner mo may third party, so you'll be aware, okay? So, anyway, ito siguro yung pinapangarap mo na sana magkaroon ka ng jowa at saka gusto mo rin na material na bagay. Kaya siguro, siguro sa ngayon, pinagigihan mo sa iyong work. As you can see, but yet you are actually sad dahil sa mga napagdaanan mo. Siguro sa ngayon, you are single, honestly, at focus ka lang talaga sa work. At kung sino man ang gusto bumalik sa iyong buhay, ito yung tao na definitely eyeing on you or type na type ka niya. Kasi maybe you're somebody that's definitely workaholic or meron ka sigurong belonging na gusto niyang nakawin. So, mag-ingat ka sa taong yan. So, we have this one. So, to be honest with you, whoever this is definitely someone na mapagpanggap at dapat iwasan mo, as you can see. So, gusto niyang bumalik to apologize to you. At kasi nakita ka niya siguro na single, baka inisip niya na meron pa siyang tsansa. Ito yung tao na mga ko sa'yo ng ganitong relasyon, pero na-feel kong may pagka-sexual yung energy. So, maybe this is someone that is into that with regards to you. So, I don't really see here na maganda yung kanyang intention. Okay, so with the blind being here, so mag-ingat ka, tsaka sana matuto ka rin sa yung pagkakamali. Kasi with regards sa yung reading, you used to be someone na siguro padalos-dalos ka sa yung decision with regards sa relasyon kasi maybe you're someone who's definitely wanting a relationship. So, for yung dapat mong matutunan dito is huwag mong madaliin yung relasyon kasi there should be a time wherein, magkakilala kayo muna as friends. Kilalanin mo muna yung tao bago kayo mag-step forward into a connection kasi you do have a potential din na magdalawang isip or pwede rin na hindi mo muna pag-isipan, to be honest, kasi single ka, and maybe you're somebody who's definitely wanting a connection. So, with us still being here, siguro ko yung tipong tao na loyal, yun nga lang, nalulungkot ako dito kung sino yung gustong bumalik sa'yo, hindi siya loyal, kasi sa oras na makuha niya yung gusto niya sa'yo, iiwan ka niya. So, mag-ingat ka sa ganyan tao na nagbe-betray. So, you have the confident and fury being here. So, sa ngayon, gusto kong ipahalahanan sa'yo ng Panginoon na maging single ka muna at maging proud ka muna sa iyong ginagawa or you should have that confidence. Kasi kung sakaling ganyan na yung energy mo, hindi mo na nanaisin na magkaroon ka kaagad ng relasyon. Okay? Kasi balanse ka na sa iyong buhay pag ganyan yung iyong energy. So far, kaya rin siguro na nagugoyo ka sa maling tao kasi maybe you're someone na yung energy mo talaga is naghahanap ng jowa. Sa ngayon, di ko na-feel dito na oras mo na magka-jowa. I feel na kailangan mo maglaan ng panahon para mabago yung iyong buhay. Intindihin mo muna yung sarili mo, na maging balanse ka, lalong-lalo na sa career, at i-build up mo yung sarili mo na maging confident. Kasi nafe-feel ko dito na meron ka sigurong hinaing, okay? About sa iyong kahinaan. So, we have this one. So, yun nga, yung gusto bumalik sa'yo, magde-demand siya sa'yo. As you can see, magde-demand ng attention at kung ano, magpapapansin sa'yo. Kasi ito yung energy mo sa ngayon na you're here, maybe you're wanting a relationship dahil din gusto mo rin ng guidance or gusto mo rin talaga na may maglilid sa iyong buhay. Pero yung gustong gawin ng Panginoon dito na ikaw mismo yung mag-lead ng iyong buhay kaysa dumepende ka sa ibang tao. Kasi kung ganyan yung energy mo na dependent ka talaga sa mga tao, may tendency rin kasi na pagsamantalahan ka. So, sana intindihin mo rin yung nais ang Panginoon for you.
So, we have this one. So, this is actually sad. So, kung sino man ang gustong bumalik sa iyong buhay, ito yung someone na meron siyang third-party situation na history sa past. As you can see. And I kinda like see na napansin ko dito talaga na kapag may nakuha siya sa'yo, ay magkakaroon na ng third party or iiwan ka niya. So, mag-ingat ka sa ganyan tao. So, if the connected, ito yung tao na gusto may third-party relationship. Hindi niya nagugustuhan kapag isa lang yung kanyang karelasyon. Gusto niya marami siyang karelasyon habang meron siyang isang serious connection. Okay? So, kaya siguro may ganito. As you can see here. Kasi ito yung tao na parang may heavy luggage ba or something. So, with the housewarming being here, so this is definitely someone na partition ng iyong buhay noong past. Kasi magkabalikan kayo, but yet hindi siya seryoso sa connection kasi first of all, ito yung tipong tao na gustong laging may third party. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this one, alone in reverse. So, mag-ingat ka guys, kasi kung sino man siya, hindi siya single. Tulad na nabanggit ko, gusto niya na maraming ka-connection. Okay? Baka gusto niyang ilagay ka sa third wheel or something. So, we have this one book. So, maybe you're someone who used to post at nakikita niya yung mga postings mo. So, parte siya siguro ng iyong circle or it can be you are Facebook friends, can be. So, we have this one here. So, siguro ko yung tipong tao na madaling ma-in love, honestly. So, ingat ka sa ganyang energy kasi baka yan din yung dahilan kung ba't ka pinagsasamantalahan mga tao kasi desperado ka magkaroon ng relasyon. So, we have this one. So, ayusin mo muna yung career mo. As you can see, kasi I kinda like feel na may potential ka naman marating kung ano yung gustong marating sa career. So, yun muna yung pagtuunan mo ng pansin. At umiwas ka actually na maghanap sa ngayon ng jowa kasi hindi pa oras. Honestly, kung saan naman yan darating sa'yo. So, we have the joke in reverse. So, ikaw yung tipong tao na seryoso. So, we have the win in reverse. Yun nga lang, you're always losing connection. So, we have this hermit in reverse. So, siguro sa ngayon naghahanap ka ng partner and that's the reason why you are not introvert. Extrovert ka, parang gusto magpapansin para magustuhan ka ng tao. So, iwasan mo yung ganyang energy. Kasi to be honest with you, yung relasyon hindi minamandali yan. Kusang dumarating sa'yo on divine timing. Okay? Ang relasyon. Tsaka remember, friends muna bago relasyon. So, let's see what else do we have here. They asked me to cleanse again. Kinda like feel na itong tao na to ay minamanifest kanya sa kanyang buhay. I kinda like sense as well na parte siya ng grupo na hindi mabuti, mga bad influence. So, mag-ingat ka talaga. No wonder why may energy siya na masama yung kanyang pag-uugali. I kinda like feel na maling relasyon. So, don't really focus on this person. I kinda like feel more on masculine energy yung kanyang vibe. Ay pagkasiga, okay? Mga bad boy vibe, ganon. And we have these cards. So, we have this Queen of Swords energy. So, ito yung dapat mong maging energy. Okay? Kasi, kung hindi ganito yung iyong energy, mabilis ka talaga maloko ng mga tao. So, we have the Judgment in reverse. So, actually, ito yung dapat mong gawin, yung upright. Kasi siguro, dahil gusto mo ng connection, agaran ka magkakaroon.
kasi gusto mo. So, iwasan mo yung ganyang vibe kasi talaga mga ganitong klaseng tao yung mga kasama mo kapag minadali mo yung connection. So, you're the Queen of Wands in reverse, Queen of Swords. So, yung mga ganito nating cards ay naka-reverse. Ibig sabihin lang nun talaga, hindi mo pa tamang oras talaga na magkaroon ng connection. Kasi first of all, in a sense ko ditong vibe, parang wala ka pang confidence. Okay? Parang kailangan mo muna i-boost yung confidence mo. Kasi I kinda like feel na itong tao na to, mag-ingat ka kasi habol niya talaga passionate connection. Okay? Hindi siya loyal, hindi siya upright na tao, to be honest with you. Sinungaling siya, guys. Hindi siya straightforward, and we have the moon in reverse. So, I feel na kusang mag-reveal sa'yo yung tunay na ugali ng taong ito. Kasi I kinda like feel na kabaliktaran mo itong tao na to kasi you're someone na loyal. Pero siya kasi hindi siya loyal eh. At saka nalungkot ako dito kasi wala kang ibang options. Meaning lang nun, kung may lumapit sa'yo, no choice ka na talaga yung gustong maging ka-connection. So, sana hindi ganyan yung mindset mo. Sana pang may lumapit sa'yo, ano mo muna as friends, malaman mo muna yung ugali bago ka mag-push forward sa connection. So, you have the Ace of Swords in reverse. So, yun nga, nabanggit ko kanina, na kung sino man itong gustong bumalik sa iyong buhay, siya ay definitely sinungaling. And you really have to learn how to say no or protect yourself, honestly. Kasi siguro ikaw yung masyadong open and you accept any connection. So, wag ganun guys. Kasi talaga mauuto ka ng mga maling tao sa iyong buhay. At pakiramdaman mo muna yung tao at you need to have a getting to know each other mode before you push forward sa relationship. Importante yun guys. Kasi kung pangarap mo magkaroon ng, let's say, kakasal ka, magkaroon ng pamilya, yan ay mga kasama mo habang buhay, di ba? So, gusto mo ba ng tao na ganyan, na iiwan ka or may other connection behind closed doors? Siyempre, hindi mo gusto yun, di ba? So, yun nga, wag mong madaliin yung connection. Alamin mo muna yung ugali niya. Kung nagustuhan mo, then go after it. Pero kung yung tao na to ay ganito yung pag-uugali, wag mo nang pilitin yung sarili mo sa kanya. And, remind yourself na maraming isda pa dyan. Okay? Hindi lang itong taong to. So, anyway, that's it. And God bless all of you. Sa pumili ng The Hierophant, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang gustong bumalik sa inyong buhay. I kinda like feel manatiling mahinahon. At na-feel ko rin maganda ang kita. So, kung sino man siya ay kinda like stable sa kanyang career. Pero, I kinda like feel na parang nasa-sense ko yung boringness. I'm not sure why. Maybe you are bored of this person, honestly. And I also sense na hindi naging maganda yung inyong friendship kasi na-feel ko rin na may pagka-bully itong taong ito. Hindi mo siguro siya naging type as a friend even. Siguro kasi kung mambully siya parang hindi nasa ayos, okay? So, i-clarify natin yung cards. I kinda like feel na you're wondering kung ba't kanya gusto muli as a friend. Kasi na-feel ko dito ayaw mo na eh. Okay? Parang siguro nasaktan ka siguro sa kanya mga nabanggit or pwede rin na hindi mo siya type as a friend. Okay?
I have a feeling that you had enough of this person. So, kaya pala guys, okay? Baka kasi may napansin kayo sa kanya, nakakaiba, I kinda like feel na there's also a potential na itong taon na to ay nagko-curse, and maybe you discovered about it, okay? So, anyway, ito yung iyong cards. So far, as I told you before, that this is someone talaga na stable with their cards sa money, okay? But with the illness being here, so kung sino man siya ay sakitin. Ibig sabihin lang nun, yes, kumikita siya, pero napupunta yung kanyang kita sa, to mend the sickness that he or she has. Kasi nga may sakit siya, pambili lang niya yun ng gamot, yung pera niya, or pang hospital. And with a peaceful being here, so siguro sa ngayon siya ay malungkot. Siguro yung meron siya sa ngayon is work, really. But yet, to be honest, malungkot siya sa kanyang buhay kahit na successful siya with regards sa kanyang career. So, we have this one. So, siguro ito yung energy mo na ikaw ay mahinahon. And with a rejoice, so gusto ko niya maging friend ka uli kasi siguro masaya siya. Parang tatawa siyang bulihin ka, honestly. At I kinda like feel na hindi mo siya nagugustuhan dahil doon. To be honest with you. Kasi kinda like feel na naging mahinahon yung iyong buhay, naging masaya ka, simula nung hindi mo na siya naging friend. I kinda like sense na may pagka-toxic vibe itong taong ito. Kasi, nung hinold ko yung card na to, na-sense ko yung bullying, okay? Hindi ko na-sense yung mga words na binitawan niya sa'yo. Nangyari kasi baka naman may sinasabi siya sa ibang tao na hindi maganda about you. At hindi ko rin yun nagustuhan for you. So, definitely don't make this person come back to you. Kasi baka yung mangyari dito, bumalik siya sa iyo. Siguro sa oras na may kailangan ka. Umalok siya sa iyo ng pera, maybe pang help or something like that. Pero I kinda like see na, as I told you before, may pera siya. At baka gamitin niya yung pera para kunin ka muli as a friend. But yet, with regards to this one, talaga nasaktan ka talaga sa ginawa niya sa'yo before. Okay? Feeling ko parang ninsulto ka niya eh. Hindi mo talaga nagustuhan yon. Parang feeling ko kahit offeran ka niya ng pera or kahit ng material na bagay, hindi ko na-feel dito na gusto mo bumalik talaga as a friend. I feel na iba sa inyo naiiyak pa rin kapag naaalala nyo yung ginawa niya sa inyong kalokohan. So, we have this one here. So, ito yung tao na gusto kanyang pabalikin kasi ang gusto kanyang bulihin or gusto niyang sirain yung iyong buhay. Kasi I kinda like see talaga na ayaw mo na talagang makinig sa mga pambubuli niya or kung ano man ang ginagawa niya sa'yo. Marami na gustuhan mo lang sa kanya is bigay siya ng bigay sa'yo ng regalo, ng pera, whatever. Pero yung ginagawa niya sa'yo yung pang-aapi, I kinda like feel it's more on verbal yung ginagawa niyang pambubuli. Hindi mo na talaga gusto. Parang you learned your lesson na yung kung magkakaroon ka man ng kaibigan, yung gusto mo sana is someone na mabuti sa'yo, tatratuin ka mabuti, with regards to surrender being here. So, feeling ko offered ka niya para sumurrender ka sa kanya. But yet, I don't really feel na gusto mo uli bumalik sa buhay na taong ito. Kasi so far talaga parang ka-stress sa kanya. There's a toxicity. Feeling ko ahas din to guys, nagbe-betray. Ito hindi ko nagustuhan nag-curse. So, siguro iba sa kanila yung pambubuli nila is kinukurse kanila behind the scenes. Okay? So, mag-ingat ka with the memory being here. So, ito yung tao na nag-curse sa'yo behind the scenes at ginagamit niya siguro yung mga dati mong larawan na kasama siya or something, maybe yung mga pictures na meron ka sa social media. So, sa ngayon, since alam mo may nag-curse sa'yo, iwasan mo na mag-post masyado sa social media
Okay, wag mong i-public yung mga pictures mo at i-block mo yung mga taong ganito sa iyong buhay na binabuli ka, hindi maganda yung asta sa'yo, and so on. So, with the inspire being here, so kaya kanya kina-curse kasi gusto niya siguro na para mas umangat siya kaysa sa'yo. Okay? I kinda like feel, okay, kasi pareho yung nasa sense ko dito sa dalawang card, ang hinold ko. May nasense ako na may nabanggit siya na hindi maganda. Okay, literally na word na hindi maganda. Okay, siguro sinasabi niya sa ibang tao na hindi ka naman talaga maganda, hindi ka naman talaga gwapo. Parang ganun ba na vibe? Siguro siya yung tao na nag-curse sa'yo. Siguro pinagtitripan niya yung iyong muka. Siguro nag-ialwi siya na magka-pimples ka and so on. So, yun din siguro yung dahilan kung ba't ka may mga something na negative sa iyong muka. Okay? Kasi kinukurse ka niya. Tapos, pinagtatawanan ka, binubuli ka behind the scenes. Okay? So, literally, gusto niyang bumalik sa iyong buhay as a friend. As you can see. At I kinda like feel na magpapanggap talaga siya na tutulungan ka niya sa iyong buhay. Gusto niya maging somebody na in-encourage ka. Okay? But yet behind the scenes, binubuli ka, kinurse ka, and so on. So, may daswal ka na bumalik sa buhay ng taong ito. Kasi kung sino man siya, ito yung kanyang feels. Okay? Feeling niya, siya ay mas mataas kaysa sa'yo. Feeling niya, magaling siya lalong-lalo na sa work, sa pera, and so on. So, I kinda like feel here na, yan nga, pinagtitipan niya siguro yung mga tao na feeling niya ay low kaysa sa kanya. Tapos, nagpapanggap siyang tumutulong. Pero hindi naman pala siya mabuti behind the scenes. Okay, so let's see what else do we have here. So, na-feel ko iwasan mo yung bullies. Kasi compare mo naman yung buhay mo sa ngayon, mas okay yung buhay mo ngayon kaysa nung time na friend mo pa itong taong ito. So, you have the kiss here. So, with the kiss, alala ko yung ginawa ni Judas kay Jesus, diba? Kiss of betrayal. So, ito yung tao na yung nagbe-betray. So, you have the cherish here. We also have the oops. Yung cherish, naalala ko yung pagbibigay niya sa'yo ng mga bagay-bagay, honestly speaking. But yet, with the oops here, behind the scenes, may ginagawa siyang kalokohan sa'yo. So, with the friend zone, ibig sabihin lang nun, hindi siya tunay na kaibigan kasi sa oras na kailangan mo ng tulong, iiwanan ka niya, or hindi siya tipong supportive sa'yo. Okay? So, we have the past. So, may past ka with this person at nakita mo sa iyong reading, hindi mo nagustuhan yung nangyari before. Siguro iniisip niya na mauuto ka. Okay? We also have this one in reverse. So, you also have this in either way. So, ito yung tao na nagpapadim ng iyong light. Isa rin siya sa dahilan kung bakit may mga close opportunities ka before. So, maybe whomever this is, he or she is definitely influential. Maybe dahil sa kanyang pera, honestly speaking. At, I'm not sure if alam mo to na siya yung dahilan ba't nag-close yung mga connections mo or opportunity can be sa work din, hindi lang sa relasyon. So, we have this one in either way. So, siguro ito yung tao na ayaw kanya makasal or ayaw kanya magka-jowa. Kaya rin siguro niya pinagtitripan yung iyong mukha kasi yun nga, gusto kanya maging single or gusto niya makita kang aping-api or nasa low vibe ka lang at gusto niya siya lang yung angat. So, let's see what else do we have here. I kinda like feel corrupt itong taong ito. I'm also sensing walang pinag-aralan. So, maybe ito yung tao na nagkakalat ng chismis na ganun ka na wala ka na pag-aralan kahit na sa totoo lang meron naman. Or pwedeng yun yung nangyari sa'yo
at binubuli ka ng masasakit na salita. I feel na nangyayari yun behind the scenes and maybe you just got aware. Isa rin yung sa dahilan kung ba't ka lumayo. Okay. I kinda feel like you're deeply hurt sa mga pinagsasabi niya or sa ginawa niyang kalokohan sa'yo before. At I kinda feel na pag naalala mo talaga, malungkot ka. Parang gusto mo talaga ng true friendship pero hindi yung friendship na pinakita ng taong ito. Kasi ahas siya behind the scenes. At I feel na alam din ng ibang tao na hindi mabuti itong taong ito. And I'm sensing as well wrong connections. So maybe isa rin siya sa dahilan kung ba't ka napunta sa mga maling tao. Okay. So we have this one. So ito yung gusto niya mangyari na hindi ka maging passionate sa iyong buhay. Parang pinipilit ka niya na maging suicidal. I kinda feel na hindi ikaw yung tipong taong ganun. So definitely you do have work. As you can see, para ayaw mo nang bumalik sa kanya, nag-focus ka na lang talaga sa work. Okay, so ito yung tao na nagdi-disrupt sa'yo and I kinda see here na nagbibigay nga siya sa mga mahihirap, sa mga kapos, pero behind the scenes, nambubuli siya. I feel na hindi rin makatarungan, yun yung nasi-feel ko. So, unjust itong taong ito at sinungaling with the Knight of Swords. So, if ever nakasakit siya na yung damdamin sa mga sinasabi niya, might as well na huwag na lang pansinin yung mga sinasabi niya. Kasi first of all, it's a lie. Okay, so I kinda see here na may magandang karma yung parating sa inyong buhay, guys. Kasi may pinagdaanan ka with this person by you letting go of toxic people in your life. May parating na talaga mabuting tao for you. As you can see. And friends, okay? Close connections. At I kinda feel na naiiyak ka rin kasi nasaktan ka talaga sa nangyari before. Hugs to every one of you. So, siguro ito yung nangyari. Siguro dati may imbalance sa yung buhay. I feel na it's more on money. To be honest with you. At yun nga, pinagsamantalahan niya yun na gano'n yung nangyari sa iyong buhay. Okay, and sa ngayon kasi feeling ko talaga lumayo ka. Parang hindi ko na-feel masyado yung vibe mo sa cards na to. It's more likely of this person. Parang iniisip ka niya na ganun pa rin yung iyong sitwasyon and so on. So, gusto ka niyang i-brainwash. Siguro ito rin yung isang curse na binibigay niya sa'yo is nagpapalala siya ng sitwasyon sa'yo with regards sa iyong mind. Para mabilis ka niyang mauto or para malito ka lalong-lalo na kung ikaw ay nag-aaral. Siguro rin yung napapansin mo na hirap ka mag-memorize, hirap ka mag-aral. So, siya yung dahilan kasi kinurse ka niya behind the scenes, which is definitely sad kasi ayaw niya na may mangyari sa iyong buhay. Ayaw niya na magkaroon ka ng passion sa iyong buhay. Ayaw kanya na magkaroon ng relasyon. And I feel na, it's for the best talaga na nalayo ka sa kanya. Actually, hindi ako masyado makapagsalita sa energy na to. So, marahil, pinipigilan talaga ng Panginoon na magkabalikan kayo as friends or mag-usap man kayo. Kasi nga, hindi siya mabuting tao para sa'yo. Kasi first of all, pinahihirapan ka niya. At may kung anong sinasabi siya sa'yo na hindi nakakabuti sa'yo. Okay? Kasi napansin ko rin dito, guys, simula nung nawala ka sa kanyang buhay, yung buhay mo ay umayos, okay? Naging masaya ka, hindi ka na masyado nag-iisip ng kalungkutan dahil sa mga nabanggit niya or so forth. Kumaan yung iyong buhay, naging masaya ka. And with the Page of Cups in reverse, I kinda feel na kung sakali man magbibigay siya sa'yo na something, hindi mo yung tatanggapin. Kasi feeling ko gusto niyang bumalik.
gusto niya mag-sorry, at nagpa-plot siya na magbigay sa'yo ng something. Huwag mong tanggapin kasi first of all, nakita mo sa yung reading na siya ay nagka-curse. Diba? So, baka naman yung bagay na ibigay niya sa'yo, may curse yan. Okay? So, mas mainam guys, so huwag nyo na lang tanggapin. At wag nyo na rin tanggapin siya as a friend kasi first of all, maayos na yung buhay, nawala siya sa yung buhay. Siguro napansin nyo rin yun na mas gumaan yung buhay nyo nung nalayo ka sa kanya. Diba? So, wag nyo nang pabalikin ng tao na hindi mabuti sa yung buhay. So, anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng Deeply Hurt card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino yung gustong bumalik sa inyong buhay. I kinda like feel na kung sino man ito siya ay mang-aagaw at na-feel ko rin betrayal. I don't know why, but I sense betrayal of public trust, which is very interesting. I feel na mga agaw siya ng kasintahan. At na-feel ko rin bully din siya. Pero na-feel ko na wala kang kinalaman sa kanya. Meaning, siguro, nakakilala mo lang siya, pero hindi ibig sabihin close ka sa kanya, naging friends kayo, or naging partner mo to. Feeling ko kakilala mo lang. Okay? Hanggang doon lang. Pero feels ko guys, hindi mo to gusto. I-clarify natin yung cards to be honest. Feeling ko hindi maganda yung kanyang vibe. Kasi na-feel ko agad yung energy na nagbe-betray or ahas siya. Parang inaagaw niya yung jowa ng iba. Siguro nang mamasid itong taong ito. Parang natutuwa siya kapag may nasasaktan. Kasi nakapansin ko rin dito. Deeply hurt. Diyan sa natutuwa kapag may nasasaktan na damdamin. Kaya gusto niya siguro lagi yung kakoneksyon niya. May jowa. May asawa. Parang feeling ko wala siya magawa sa buhay kundi magtaksil, magsinungaling, and so on, or manira ng pamilya. So, may nakita akong bag na biglang dumating. Nagbabag siguro. Ganyan yung gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Alright? So, we have this one. So, maybe ito yung iyong energy. So, kung sino man ang gustong bumalik sa iyong buhay, ito yung tao na wala ka naman pakialam sa kanya. Kasi first of all, with the confident being here, siguro focus ka lang talaga sa work. At hindi mo pinapansin yung iba. Okay? Siguro itong tao na to, nagtatry siya magpapansin sa'yo. And I don't really see na meron siya magandang intention. Kasi baka inisip ng tao na to mapera ka. At may balak siyang gawin na nakawin kung ano man ang meron ka. Okay? I feel na it's more likely na agawin ka sa iba. Kasi maybe may karelasyon ka na. Bumabalik na naman yung bag. Okay, really forgive. Talaga nagbabag yung bag. Okay? So, nalulungkot ako dito guys. Kasi yun nga, bala kanyang agawin sa iba. So, kasi nakita niya na you are definitely someone na meron kang career at meron ka rin partner. Balance ka sa iyong buhay as you can see. So, definitely ito lang yung tao na gusto manggulo ng iyong buhay. Pero, to be honest with you, mabait ka. Talaga loyal ka sa iyong tao if ever you are definitely connected already with a person. Okay? And I kinda like feel na masaya yung energy with regards to you and your person. Honestly speaking, I feel na yung tao mo rin ay loyal sa'yo. At I feel na pareho kayong focus sa work.
with regards to your person too. At nabanggit ko kanina na kung sino man ang gustong bumalik sa iyong buhay, ito yung tao na gusto niyang sirain yung iyong connection at magkaroon ng drama ang iyong buhay. So, kung sino man ang gustong bumalik, gusto niyang akitin ka, as you can see. I'm not sure kung maaakit kayo guys, so sana maging loyal ka with your person. Okay, so with the Justice, so far ito yung iyong energy. So, huwag mo na ipagpalit yung iyong partner. Kasi so far, with the Justice being here, ibig sabihin talaga na, balance kayong dalawa. Parang swak na swak kayo. Okay? Nagtutulungan kayo, may savings kayo, tutulungan niyo yung isa't isa, tsaka nandun talaga yung love with regards sa'yo at tsaka sa partner mo sa ngayon. So, anyway, itong taon na to, I feel na appear siya sa'yo while you are working. At ito try ka niyang i-brainwash para iwanan mo na yung iyong jowa or yung iyong partner. At the rejoice being here, so I feel na parang gugoyoin ka niya. Parang sasabihin niya sa'yo na maging mas masaya ka kaysa sa iyong jowa, kaysa sa partner, okay? Parang palalabasin niya na mas maganda yung maging connection mo sa kanya kaysa sa dun sa partner mo sa ngayon. So far hirap akong magsalita nung ino-hold ko yung card na to kasi na-feel ko na parang ini-stop ng Panginoon yung parang approach ng taong ito. Parang pinipilit niya na mag-slip tongue kung sino man itong masamang tao na yan. So, we have this card, deeply hurt. So, basically, ito yung gusto niya mangyari na may sakitan na mangyari sa relasyon. Gusto niya may masaktan. I'm not sure kung ba't ganito yung kanyang pag-uugali. Okay, so iwasan nyo na lang yung taong ganyan na walang magawa sa buhay kundi nagpe-break ng connections. So, anyway, let's see what else do we have here. I kinda like see talaga na parang wala siya magawa sa kanyang buhay, kaya niya to ginagawa. I kinda like sense really na kakilala mo itong taong ito. At hindi talaga siya mabuting tao. Guys, take note. So, we have the 5, meaning change. So, ito yung gusto niya mangyari na magkaroon ng changes sa iyong buhay. Kasi nakita ko sa energy ng buhay mo dito, na maganda yung buhay mo, masaya ka with regards sa relasyon, at ganun din sa iyong career. Okay, gusto niya mawala yon with the oops being there. So, you have to fail in either way. So, mag-ingat kayo guys kasi may potential na mag-fail yung binabalak niya at may potential din guys na mag-push forward yung binabalak niya. So, mag-ingat kayo. So, we have the alone in either way. So, yung gusto niya mangyari guys is gawin niyang alone yung partner mo. At nakikita ko rin dito na kung sakali man maagaw ka na niya, iiwan ka rin niya. Kasi gusto nga niya may umiiyak. As you can see. Which is sad, diba? So, yun nga. Ito yung tao talaga na dapat maging cautious ka. Kasi yung gusto lang niya mangyari dito is yung downfall ng ibang tao. Gusto niya manakit ng damdamin. May mali talaga sa isip ng taong ito guys. So, hide this in reverse. Ibig sabihin lang na magpapakita siya sa'yo or magpapapansin yan sa'yo bigla. So, we have the light being here. So, I feel na talagang you're someone na maybe you are one of those people that works for God. Honestly speaking. At itong taon na to, at nakita nyo naman at napansin nyo rin sa kanyang pag-uugali, hindi siya yung tipong tao na he or she work for the good. This person obviously work for the evil. Kaya ganun yung kanyang pag-iisip na gusto niya manira ng connection, na may connection. So, tingnan natin kung ano pa. I don't know why, but I sense
babaeng ahas or maybe ahas yung kanyang vibe kung hindi man siya babae, lalaking ahas. Okay. I feel that you need to learn your lesson. So, siguro meron din ganitong pangyari sa iyong buhay na dati siguro nag-fall ka, nag-fail ka, at ngayon, ikaw ay tinetest ng Panginoon kung sakali man mag-fail ka. So, sana guys, hindi kayo mag-fail sa test ng Panginoon. So, ito yung gusto niya mangyari, manira ng connection, magkaroon ng breakup. At nabanggit ko sa'yo kanina, gusto kanyang i-brainwash, sasabihin sa'yo na mas maigi masaya ka sa kanyang feeling kaysa doon sa iyong partner. So, yun yung gusto niyang gawin, i-brainwash ka. Na kasi nakita niya guys, sa meron kang future sa work, future din sa iyong jowa. Maganda yung nangyayari ngayon sa iyong buhay, okay? So, isa sa dahilan kung bakit kanya inaay, kasi nakita kanya na ikaw ay isa sa mga tao na sinugo ng Panginoon. Maybe you are someone who's doing your mission work, kung ginagampanan mo na yan, at na-feel ko dito mag-ingat kayo guys, okay? Kasi isa sa kanyang binabala, kasi napansin ko may baby dito. So, baka binabalak niya na i-force yung iyong connection sa pamagitan ng pagkakaroon ng anak. So, mag-ingat kayo. So far sa ngayon, yung energy mo, buo na yung iyong loob. Hindi ka na nalilito. Kaya ito'y nakabaliktad. Meaning lang nun, buo na yung isip mo at puso mo na kung sino man ang partner mo sa ngayon, siya na. Hindi ka na maghahanap ng iba. So with the judgment being in reverse, so I feel here na hindi ka mabilis din mauto. Kasi focus ka rin sa yung partner. So, kung sino man itong tao na to, hindi talaga siya honest. And with the judgment in reverse, I feel here na parang siyang nanggogoyo. Sinasabi niya na hindi tama yung iniisip mo tungkol sa kanya and so on. Or binabaliktad niya kung ano man ang iyong perspective. Okay? So, definitely this is someone na gusto niyang i-break yung connection at saka nabanggit ko sa'yo kanina na masamang tao itong taong ito. At aakitin ka niya with regards sa passion. So, mag-ingat kayo guys. Okay? Huwag kayong basta maakit. So, that's it. with regards sa inyong reading guys. So, sana magbigay ito sa inyo ng insight at ng babala na rin kasi nga hindi mabuti yung taong parating sa inyo. So, ingat guys. Piling nyo pa rin sana yung iyong tao na nakakabuti sa iyo. So, that's it and God bless all of you.